Nako po mga kababayan, nakakatakot po ang nangyayari sa ating bansa dahil isa na namang ekonomis ang nagsalita na ito nga pong si Cora Guidotti na ang stock market ng bansa natin ay palubog na mga kababayan. At sabi niya dito, sa loob lamang daw ng 3 taon ay nasayang daw ang pinaghirapan. Lumubog ng lumubog ang bansang Pilipinas at ang stock market natin kawawa dahil ang mga investor ay naglalayasa na mga kababayan. So pakinggan nyo po itong kanyang paliwanag na ikakagulat nyo din ito mga kababayan. So ito na. I worked as an investor relations officer for over 15 years, tsaka stockbroker also for over 15 years. So, put together, more than 30 years. Trinabaho ko talaga na mapabuti ang imahe ng Pilipinas. Pero in like 3 years, nasira lahat yan, no? Kasi ang laki na ng binagsak ng market, tapos wala ng investor confidence. May mga indikasyon na ba? Nagre-reflect na po ba ito sa ating stock market po, ma'am, sa Philippine Stock Exchange? Lalo na po kayo ay laging nakamonitor din po rito. May nakakakita po ako ng post po ninyo sa social media po, ma'am Cora. Actually, malaki na yung binagsak ng market eh. Titignan ko ngayon. For 1 year, in 1 year, magsak na siya ng 13%, no, yung stock market natin. Over the last 5 years, over 16% na yung binagsak. So, ang problema dito is, kung halimbawa ako company, no, listed yung shares ko sa market, at gusto kong kumuha ng pondo sa market, mag-raise ng money, mababa na yung presyo. Ang laki na ng binaba ng presyo ng mga companies na pwedeng mag-list ng primary shares sa market. Ibig sabihin ng primary, pwede nilang kunin yung pera para sa expansion ng kumpanya. Pero kung ganito yung mga presyo, parang walang gana yung mga companies mag-list ng shares sa stock market kasi mas konting pera ang makukuha nila. Opo. So, yung iba, more than 50% na yung binagsak ng shares nila, ng share price nila. So, nakakalungkot kasi alam mo, I worked as an investor relations officer for over 15 years, tsaka stockbroker also for over 15 years. So, put together, more than 30 years. Trinabaho ko talaga na mapabuti ang imahe ng Pilipinas. Pero in like 3 years, nasira lahat yan, no? Kasi ang laki na ng binagsak ng market, tapos wala ng investor confidence. Nako. Opo, ma'am. Nakakalungkot talaga. Sa trend po ba ngayon, ma'am? Pataas na po ba ang like sa mga kapitbahay na lang, wag na tayong lumayo, kapitbahay natin ng mga bansa. Yung trend po ba ngayon, lalo na after ng pandemic, ay dapat paganda na yung takbo ng ekonomiya? Or baka magiging rason na naman ito na kaya mababa ang ekonomiya ng bansa kasi malakas lang yung ibang bansa, Ma'am Cora? Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi napaka-promising ng Philippines kasi mabata ang ating population. So in terms of demographics, we have a distinct advantage because the average age of the Philippines is only about 26 to 27 years old. Therefore, yung opportunities for finding jobs, ganyan, yung productivity, dapat tumataas yan, di ba? Kaya lang, kung walang investments naman, paano maghahanap ng trabaho yung kabataan natin? Compare that with other countries. Actually, di ba, sa stock market na nga lang, ours is the worst performing stock market in Southeast Asia. Actually, even the whole of Asia, we are the worst performing. So that means progressive yung ibang countries, tayo hindi, because of the lack of confidence. Now, if you also include other things that were done by this administration, kunwari yung tariff nga, no, tinanggihan daw natin yung zero tariff na ino-offer ng US. Bakit mo naman tatanggihan yon? So that's a disincentive for our exporters. Opo. Ma'am, primarily po, ano po yung dahilan nitong pagbagsak? Nabanggit nyo nga po, sa loob lamang ng nakalipas na more or less sa 3 taon ay bumagsak po yung atin pong stock market po, Ma'am Cora. Is it dahil lang dito sa usapin ng korupsyon? Pero andyan na yung korupsyon eh. Meron po bang mismanagement, maling pulisiya na naipatupad, Ma'am Cora?
No, kasi pag titignan mo yung fundamentals ng mga companies naman na nakalist sa stock market, magaganda ang fundamentals nila. Ang talagang wala is confidence, kumpiyansa. So, if I'm a foreign investor, kasi capital flight ang nagpabagsak sa market eh. Ano ibig sabihin ng capital flight? Umalis yung mga investors, and most of the investors na malalaki are foreign-based. Sila yung nagsusupport sa presyo ng mga stocks natin dati. No? So, ang lalaki niyan, they're based in New York, in Hong Kong, in London, yung mga gano'n. Malalaking pondo yan. So, maaaring nagbawas na sila dito sa Pilipinas because they don't see any growth or any income that they will earn from investing in the Philippines. Ganun yun They don't invest in the present, they invest in the future. If they don't see anything na makakapagpabuti sa future ng Philippines, aalis sila, pupunta sila sa ibang bansa where they can earn better. No? Ngayon, nakita mo naman sa GDP growth natin, ang laki na nag-slow down na siya. Ang projection was 5.5. In the third quarter, it only grew by 4%. So malaking binagal ng ekonomiya natin. Ang tingin ko, for next year, babagal pa yan. Kasi nga, konti yung investments. There are only two major stimulants in the economy. One is government spending, the other is investments. Okay? So government spending, paano tataas yan kung kino-correct down nila yung corruption, no? So kung sobrang laki ng corruption, then they have to they have to reduce the government spending. So bababa yun. Yung isa naman, yung investments, wala kang may offer sa investors ngayon in terms of confidence kasi hanggang ngayon walang nakukulong Ilang taon na sila nag-iimbestiga. Tapos sabi pa ng presidente ngayon, yung investigation ng ICI pupunta sa ombudsman, mag-i-investigate na naman. Naku. 'Di ba? So ilang buwan pa sila mag-i-invest. Oo nga, 'di ba sabi ni BBM daw, iimbestigahan na daw si Saldico at si Romualdez. So kaso ang problema niyan, iimbestigahan pa lang mga kababayan. Alam naman natin pag nag-imbestiga dito sa Pilipinas, napakatagal mga kababayan dahil may mga pinagtatakpan. So ito yung problema. Ito ngayon sabi ni Ma'am Cora na kapag kino-correct nila yung mali, no, katulad nitong corruption, ay lalong yung ibang bansa, yung mga investor natin ay nawawala yung tiwala. Kaya hindi na lang sila natutuloy mag-invest. Kaya lalong bumabagsak po yung ekonomiya ng bansang Pilipinas. So tuloy po natin. Investigate niyan. Anong mangyayari? Wala. So, ang tinitingnan ng maraming investors ngayon is governance, good governance. If you don't have good governance, what's there to offer? Even if your companies that are listed in the stock market are among themselves very well governed, you know, maayos yung mga kumpanya natin, yung mga fundamentals nila. Pero kung yung macro, yung ekonomiya ay nanghihina, eventually manghihina rin tong mga kumpanyang to kasi yung sales nila babagsak at saka walang impetus for growth. Opo, maliban sa korupsyon, nabanggit nyo nga po yung mga iba pang mga factors nga po, bakit pumapangit yung ating ekonomiya. Kumbaga, nagkahalo-halo na po, Ma'am Cora, ang lahat, kahit na masolve siguro yung korupsyon, kung mali naman yung iba pang mga polisiya, kawawa po yung magmamana ng Pilipinas sa mga susunod na panahon po, Ma'am Cora, after nitong administrasyon. Alam mo, kaya ako nagsasalita na ngayon sa media kasi ayokong bumalik tayo dun sa maging we will be under the IMF program again or we will have this debt that we will not be able to pay kasi naranasan ko yung debt moratorium na hirap talaga ang mga Pilipino, hindi tayo makapag-import, zero yung reserves.
Although ngayon, thankfully, andyan yung remittances ng OFWs. Pero hindi naman tayo pwedeng umasa sa OFWs forever, di ba? Para saluhin ng ekonomiya. Kailangan talaga, gobyerno, mga investors, lahat, ang buong Pilipinas, kailangan we all work together to, to make this country progressive. Pero kung aasa lang tayo sa OFWs, kawawa naman sila. Tapos yung mga savings pa nila, hindi mapoproteksyon na ng PDIC. Kabit-kabit yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin, okay na tayo kasi sinabi ni Presidente na balik na ang confidence. Hindi ganun kadali yun eh. You have to earn it, di ba? Kailangan may track record ka. So, kung yung economy mo nag-slow down, anong track record ang pinapakita mo ngayon sa buong mundo? Di ba? Opo, opo. Ma'am Cora, siguro huli na lang, linawin ko lang po yung nabanggit po ninyo kanina na yung 1 million piso na dapat sana na deposit insurance sa kada depositor sa bawat bangko ay nagkakaroon na lang ng 200,000 na mahigit o almost 300,000 na lang or 30%? Hindi. Ang ibig sabihin, kasi yung PDIC, ang total assets niya ngayon, 278 billion na lang. From 339. So kung halimbawa, gamitin mo lahat yan, assets na yan, para halimbawa may mag-fail na bank. Okay, let's just say Bank ABC. Ayoko magbigay ng name, baka sabihin ng bangko. Nag-ano ko, no? Sabihin na lang Bank ABC, meron siya mga, sabihin mo ng 500 or sabihin mo ng 10,000 depositors. Kaya pang takpan ng PDIC yung savings nila. Kasi limbawa ako, meron akong savings dun sa Bank ABC na sabihin mo ng 2 million. Okay? Malaki na yon, di ba? Yung 1 million, dun sa 2 million, mapupunaan ng PDIC. Yung natirang 1 million, goodbye na yon. Hindi na. Okay. Halimbawa, ang savings ko ay 500,000, yung 500,000 may babalik pa yun ng PDIC. Walang nawala sa akin. Pero yun nga, ang sinasabi ko, yung masa, di ba? Maliliit lang ang savings niyan eh. Yes. So sila ang tatamaan just in case, yung those beyond 1 million na savings, sila yung tatamaan kasi yung beyond 1 million, hindi na mako-cover ng PDIC yun. Now, let's just say nagkaroon ng widespread bankruptcy ng mga banks. Okay? Ilan ba ang total depositors ng Pilipinas? Siguro milyon-milyon. Pero kung titignan mo to, 278 billion divided by 1 million, ang mabibigyan lang ng PDIC ng coverage of 1 million is just 278,000 people or individuals. Yun. Ang pwede lang matulungan ng PDIC. Yun yung sinasabi ko na, well, of course, that's looking at it at an average of 1 million coverage. Yung mga maliliit na depositors naman, yung iba, hindi naman naabot ng 1 million. O sabihin na natin, doblehan natin, sabihin mo ng 500,000 persons ang pwede i-cover ng PDIC. Maliit pa rin yun, di ba? So kung halimbawa, ginawa yan ng gobyerno ngayon, pwede nila ulit liitan tong 207, pwede ulit silang kumubra more than the dividend amount. So pwedeng mag-withdraw ulit sila sa PDIC pag pinabayaan to. Well, anyways, kasi nag-set na sila ng president eh, di ba? Opo. Ayan. So that's a dangerous precedent that they've set. Opo. Ma'am Cora, siguro paalala po ninyo, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Kailangan talaga magsalita na tayo at saka ito, talagang i-demand natin sa government, isoli niya yung 107 billion na yan kasi kailangan niya ng PDIC para sa mga depositors natin. Hindi na tayo pwedeng manahimik kasi sobra na, maabuso na talaga eh. Pati sa PhilHealth, kailangan actually, yung Supreme Court nag-rule na sa PhilHealth kailangan talaga isoli na yung kinuha nila dyan. Alright. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Maraming salamat din sa inyo Ingat po. at sa inyong mga kayo. tagapanood. Ayan po mga kababayan, si Ma'am Cora Guidote, isa pong ekonomistang ating pong nakasama. So, yun mga kababayan, grabe, nakakalungkot na yung nangyayari sa ating bansa.
Parang gusto nang simutin lahat, pati yung budget sa PDIC. Yung 1.7 billion daw, kinuha na rin mga kababayan at inilagay din daw pala sa infrastructure katulad ng flood control mga kababayan. Nako. Alam naman natin, grabe yung issue ngayon sa flood control mga kababayan. So sabi ni Ma'am Cora, kailangan maibalik na ito. Tapos ito ring sa PhilHealth. Si Dr. Leachon ay nagrereklamo na din dahil yung pangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos na isauli yung 60 billion ay hindi pa rin daw nasasauli mga kababayan. Marami na po ang nangangailangan lalo na sa pagdating sa health. Pati yung PGH, yung pinaka head ng PGH ay nagrereklamo na rin dahil wala na daw gamot mga kababayan. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Pati yung stock market, bagsak. Nako, ano na ang nangyayari mga kababayan? Lahat ng kababayan natin naapektuhan. Pero yung mga OFW daw, nakakatulong pa rin dahil nga po sa mga remittance nila na pinapadala dito sa Pilipinas. So yun mga kababayan, mag-comment kayo dito dahil lahat tayo dapat may pakialam dito. Sabi nga ni Ma'am Cora, dapat lahat na magsalita dito dahil sobra-sobra na daw yung mga pinagagawa nitong mga korap dito sa Pilipinas. Itong mga politikong korap na talagang pahirap sa mga Pilipino. Kaya magsalita na daw lahat mga kababayan. So mag-comment kayo kung anong komento niya dito. Mag-like at mag-share kayo. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.